Pinoy Love Story Series. Dalawang taon na ang nakalipas nang ikasal sila Clyde at Micah sa Amerika. Kahit wala silang anak ay masaya naman ang pagsasama nilang dalawa. Pero hindi maiwasan ang pagdududa at pag-aaway dahil parte naman iyon ng kanilang relasyon. Si Clyde ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Maraming negosyo ang ama nito at ang iba nilang kumpanya ay namana ni Clyde sa kanyang ama. Si Micah naman ay isa lamang mahirap at dating katulong ang nanay niya sa pamilyang Fuentebella. Ngunit hindi sa estado ng buhay tumitingin si Clyde at ang pamilya nito. Kaya naman, nang makilala niya si Micah ay agad naman siyang tinanggap ng mga ito. Nabalik sa pag-iisip si Micah nang pumasok sa kanilang kwarto si Clyde na may hawak ng mga papeles. Ano yan? Tanong nito sa asawa. Proposal? Ikling sagot nito. Para sa company? Tanong uli nito. Tumango lamang si Clyde bago umupo sa tabi ng asawa niya. Kailan tayo babalik ng Pilipinas, Han? Tanong ni Micah. I don't know. Maybe next month? May importante pa akong aayusin dito. Kaya hindi muna agad tayo makakabalik sa Pinas. Sagot nito. Pero Han, hindi na natuloy ang sasabihin nito nang tumayo si Clyde at diretsong tinignan siya. I can't go back to the Philippines, Han. Kailangan kong alagaan ang kumpanya para sa kinabukasan natin. Intindihin mo naman sana iyon. Seryoso nitong tugon kay Micah. Naiintindihan ko naman. Gusto ko lang bumalik sa Pilipinas para bisitahin si nanay. Dahil mula nang dalhin mo ako dito, nawala na ako ng balita kay nanay. Hindi ko nga alam kung maayos ba ang buhay nila ngayon eh. Dahil maski text o tawag, hindi ko nagawa kasi ayaw mo. Kung ayaw mong sumama sa akin, hindi kita pipilitin. Uuwi ako mag-isa. Dagdag pa nito. Akmang tatayo na si Micah nang hilahin ni Clyde ang braso nito at marahang niyakap. Don't leave, Han. I can't. Pagsusumamo ni Clyde sa kanyang asawa. Ngunit buo na ang desisyon ni Micah. Kumala siya sa pagkakayakap at agad na nag-ayos ng damit. Aalis ka talaga nang hindi tayo nakakapag-usap ng maayos? Tanong ni Clyde. Aalis lang ako pero hindi ako makikipaghiwalay. Sira bang tuktok mo? Babalik din ako. Natawa na lang si Clyde sa sinabi ng asawa niya. Okay, fine. Susunod na lang ako. Pagsang-ayon nito. Matapos mag-ayos ni Micah ay agad na siyang lumabas ng kwarto at tumungo sa kusina para ipagluto ang asawa nito na busy sa pakikipag-usap sa cellphone. Napabuntong hininga na lang si Micah. Maswerte pa rin ako dahil naging asawa kita. Sabi ni Micah sa kanyang sarili. Dude, hindi pwede ngayon. Saad ni Clyde sa kausap niya sa telepono. Susubukan lang naman natin to, malay mo. Swertehin tayo, edi madadagdagan yung pera mo. Sagot naman ng kaibigan ni Clyde. Baka matalo lang, dude. Alam mo naman na wala akong alam sa kasi-kasino na yan. Okay, ganito na lang. Samahan mo na lang ako sa kasino. Anong gagawin ko doon? Basta, samahan mo ko. Susunduin kita. Magpaalam ka na din sa misis mo, baka gabihin tayo. Wala nang nagawa si Clyde kaya agad niyang ibinaba ang tawag at tumungo sa kusina para kausapin ang asawa niya. Han? Tawag nito at niyakap patalikod ang asawa nito. What's wrong? Tanong ni Micah. Tumawag yung sekretary ko, may problema raw sa opisina. Baka doon na rin ako kumain. Pagsisinungaling ni Clyde. Napatigil si Micah sa kanyang ginagawa at hinarap si Clyde. Ipagawa mo na lang yan sa mga tauhan mo. Kumain ka muna. Pagpigil nito. Han, alam mo naman na ako lang ang nakakaayos sa mga gusot sa opisina, diba? Sabay na lang tayo mag-dinner pag uwi ko. I love you. Sabay halik nito sa noo at mabilis na lumabas ng mansyon. Wala nang nagawa pa si Micah kaya hinayaan na lang niya ito. Sir Clyde, may naghahanap po sa inyo. Bungad sa kanya ng isa niyang empleyado.
Hindi na ito nagsalita, bagkos ay pumasok siya sa opisina niya at nakita niya si Troy na tila naiinip ang itsura. "Let's go!" Yaya ni Troy. Kinuha muna ni Clyde ang bag niya at agad na lumabas ng opisina. Sumunod naman si Troy. Habang nasa biyahe sila, iniisip ni Clyde kung tama ba na nagsisinungaling siya kay Micah. Ayaw din kasi ni Micah na pumapasok si Clyde sa mga kasino dahil mabilis itong matukso, lalo na kung usapan ay pera. Ilang minuto pa ay nakadating na sila Clyde sa kasino. "Mauna ka na, magpapark lang ako," saad ni Clyde. Inilabas ni Troy ang kamay niya sa bintana ng kotse at kumaway kasabay noon ay isang lalaki ang lumapit sa kanila. "Ibigay mo sa kanya yung susi. Siya ang maghahanap ng parking." Maangas na utos nito at bumaba ng kotse. "Ingatan mo yung kotse ko, salamat," saad ni Clyde pagkababa ng kotse at sinundan si Troy papasok sa kasino. Madaming tao at yung iba naman ay Filipino dahil sa itsura at pananalita nila, pero karamihan ay Amerikano. "Dito tayo." "Eric!" tawag ni Troy sa isa nilang kaibigan. "Ah, pare, nandito pala kayo. Buti naman, pinayagan ka ni Mrs. magkasino." Pagbibiro ni Eric kay Clyde. "Sinamahan ko lang si Troy." Walang ganang sagot nito. Okay. Ito yung pinapalit mong mga chips kanina." Sabay abot nito kay Troy. Napakunot noon naman si Clyde dahil sa pangalan nito ang nakalagay sa resibo. "Bakit ako nakapangalan dyan? Huwag mong sabihin na ako ang magbabayad ng mga iyan." Naiirita niyang tanong. "Relax dude, bayad na yan." Pagmamayabang ni Troy. Nagsimula na ang pagtaya ni Troy at si Clyde naman ay seryoso na nanonood na tila ba'y kinakabisado niya ang bawat baraha sa harapan nila. Sa sobrang panonood nito, hindi na niya napansin ang telepono niya na kanina pa nagre-ring. "Nasaan ka na ba, Clyde?" Sambit ni Micah sa kanyang sarili dahil hindi sinasagot ni Clyde ang telepono. Nandito ngayon sa opisina si Micah, may dalang pagkain na para sa asawa niya. Ngunit ang hindi niya alam ay busy si Clyde sa panunood sa kasino. Hindi ba niya nasabi kung saan siya pupunta? Tanong ni Micah sa sekretary ni Clyde. "Hindi po, ma'am. Pagkadating niya po dito kanina, agad din siyang umalis kasama si Sir Troy." Paliwanag ng sekretary. "Ah, sige. Pakisabi na lang sa sir mo na dumaan ako dito kung sakali na bumalik siya ng opisina. Salamat." "Sige po, ma'am," sagot ng sekretary. Umalis na si Micah sa opisina ng asawa niya at umuwi na lang dala ang pagkain na niluto niya. Nagtataka man ito ay pinilit na lang niyang huwag isipin kung bakit hindi nagpaalam ang asawa niya na si Troy ang kasama. Nang makauwi si Micah, agad niyang nilagay sa mesa ang dala niyang pagkain at naupo na lang sa sofa para hintayin ang asawa nito. "Wah, panalo!" sigaw ni Clyde nang manalo ang hawak niyang baraha. "Akala ko ba ayaw mo maglaro? Bakit? Ikaw na ang nakaupo dyan." Natatawang tanong ni Eric sa kanya. "Sumubok lang." Masayang sagot ni Clyde. Natawa naman iyong dalawa. "Yari ka kay Mrs. niyan." Nagbibirong saad ni Troy. Sinawalang bahala na lang niya ito at tinuruan ang sarili sa mga barahang hawak niya. Ang kinakatakutan ni Micah ay nangyari na. Sana lang ay hindi malulong sa sugal si Clyde nang sa ganon ay wala silang pag-awayan ng asawa nito. Pasado 2:00 na ng madaling araw, ngunit nasa kasino pa rin ang tatlo na tila nag-e-enjoy dahil sa sunod-sunod na panalo ni Clyde. Inabot na din ng ₱250,000 ang napapanalo niya dahil na rin sa malakihan niyang taya na para bang hindi takot matalo. "Okay, panalo na naman," muling sigaw ni Clyde. "Napakaswerte mo ngayon, Clyde," pagpuri ni Troy. "Kami naman maglalaro, nakarami ka na," sambit ni Eric. "Ano bang oras na?" tanong ni Clyde. "Dude, it's already 2:30 a.m. Napamura na lang si Clyde dahil inabot ito ng umaga nang hindi niya namamalayan. "Shit, ang misis ko." Tarantang sambit nito at nagmamadaling inilagay ang panalo sa bag tsaka mabilis na lumabas ng kasino. Hindi na niya pinansin ang sigaw ni Troy at mabilis na pinaandar ang kotse niya.
Pagbukas ng cellphone niya, 25 missed call mula sa asawa ang bumungad sa kanya. Bigla itong nanlumo dahil nangako siya sa asawa niya sabay silang magdi-dinner. Alas 3 na ng umaga nang makadating siya sa mansyon nila. Itinago nito ang perang mahigit kalahating milyon sa ilalim ng upuan ng kotse niya para hindi makita ng asawa niya dahil mahigpit na pinagbabawal ni Micah na huwag siyang pumasok sa mga kasino. Saan ka galing? Bungad ni Micah sa kanya. Lumapit ito at akmang hahalik sa pisngi nang umiwas si Micah. Umaga na. Saan ka pumunta? Sa opisina, di ba galing ako sa opisina mo kahapon para ipagdala ka ng pagkain mo. Pero ni anino mo wala doon. Pagputol ni Micah sa dapat na sasabihin ni Clyde. At bakit kailangan mo magsinungaling? Bakit hindi mo sinabi na magkasama kayo ni Troy kahapon? Nalaman ko pa sa sekretary mo. Sa puntong ito, kinakabahan na si Clyde dahil alam niyang galit ang asawa nito. Alam din ni Clyde ang ugali ni Micah kapag nagagalit, kaya ganoon na lang ang takot niya sa asawa niya. Let me explain, please. Pagsusumamo ni Clyde. Sa opisina naman talaga ang punta ko, pero pagdating ko, nandun si Troy. Sinabi niya sa akin na may problema siya. Alam mo naman na kaibigan ko yun. Kaya, dinamayan ko muna. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo dahil nalobat ang cellphone ko. Pagsisinungaling nito. Naiwan din ni Troy ang cellphone niya sa bahay nila Eric kaya hindi kita matawagan. Dagdag pa nito. Saan ka nagpaumaga? Sa kondo ni Troy. Hindi naman kami uminom, Han. Sagot nito at niyakap si Micah. I'm sorry, Han. Otal na sabi nito. Sa susunod mag-update ka para naman alam ko nang hindi ako nag-aalala. Noted, Han. I love you. Nakangiting sabi nito at niyakap muli ang asawa. Nawala ang kaba nito dahil napaniwala niya ang asawa niya. Kinabukasan, nagising si Micah na wala ang asawa niya. Tanging sulat sa papel lang ang naiwan. Good morning, Han. Hindi na kita mahahatid sa airport dahil may importante akong aayusin sa opisina. I love you and take care. Basa nito sa sulat na galing sa asawa niya. Napangiti naman ito kahit papano. Nagsimula nang mag-ayos si Micah ng mga gamit na dadalhin niya at mga pasalubong para sa nanay nito. Si Clyde ba yun? Tanong ni Eric kay Troy. Siya nga. Sigaw ni Eric at nilapitan si Clyde. You're so lucky, Clyde. Sigaw ng isa sa mga kalaro niya. Hoy Clyde, akala ko ba ihahatid mo ang asawa mo sa airport? Tanong ni Eric sa kanya, nakakaupo lang kasama si Troy. Nawiwili ka na pari nakakarami ka na. Saad ni Troy. Syempre ako pa. Thanks me pare. Pagbibiro ni Troy, hindi na niya pinansan ang dalawa at naglaro na lang ito. Nang makadating si Micah sa Pilipinas ay agad niyang pinuntahan ang dating pinagtatrabahuan ng nanay nito. Tao po, tao po. Pagtawag ni Micah sa labas ng mansyon ng mga Fuentebella. Iha, sinong hinahanap mo? Tanong ng isang matandang lalaki sa kanya. Nanay ko po, dito po siya nagtatrabaho. Si Aling Rosana ba? Opo. Kilala niyo po ang nanay ko? Oo, hardinero ako ng mga Fuentebella. Halika sa loob, iha. Pag-aya ng matandang lalaki sa kanya, pumasok naman si Micah para makita niya ang kanyang ina na mahigit 2 taon niyang hindi nakikita. Maupo ka muna. Saad ng matanda sa kanya. Naupo ito sa may hardin at hindi muna siya pumasok sa loob ng mansyon dahil nahihiya na rin ito. Sir Leon, nariyan ho ang anak ni Aling Rosana. Saad ng hardinero. Napatigil si Leon sa pagbabasa ng libro at napatingin sa matanda. Nasa hardin ho siya. Tumayo si Leon at lumabas para tignan ang anak ni Aling Rosana. Micah? Saad ni Leon pagkakita niya kay Micah. Leon? Sir Leon? Nakangiting sagot ni Micah. Nakaramdam ng pangungulila si Leon nang makita niyang muli si Micah, ang babaeng lihim niyang iniibig simula nang magtrabaho sila sa pamilya nito. Don't call me sir. Hindi ka na nagtatrabaho sa amin. Malamig na saad nito. Sabi ni Manong Edgar, hinahanap mo raw si Tita Rosana?
Pagtatanong ni Leon. Oo, dito pa rin ba siya nagtatrabaho? Gusto ko siyang makita, Leon. Sagot ni Micah. Nag-resign na si Tita Rosana 3 weeks ago. Ayoko nga siyang umalis pero desidido na siya kaya hinayaan na namin. Malamig pa din na saad nito. Dahan-dahang napaupo si Micah dahil sa pagsisisi na iniwan niya ang nanay nito. Ngayon ay hindi niya alam kung saan hahanapin o kung saan tumira ito. Are you okay? Tanong ni Leon. Oo. Naiiyak na sagot ni Micah. Naantig naman ang puso ni Leon nang makitang namumuo ang luha sa mga mata ng babaeng mahal niya. Kaya naman, hinawakan nito ang kamay niya at dahan-dahang itinayo. Hindi matutuwa si Tita Rosana kung makikita kanyang ganyan. Pagpapalakas loob ni Leon. Sana hindi na ako umalis. Naiiyak niyang sagot. Sana nga. Bulong ni Leon ngunit hindi iyon narinig ni Micah. Mang Ambo, call the driver. Utos ni Leon sa hardinero nila. Agad namang sumunod ito. Aalis ka pala. Mauuna na ako. Sasama ka? Pupuntahan natin si Tita Rosana. Pagputol ni Leon sa sasabihin ni Micah. I know where Tita Rosana moved to. Malamig niyang saad. Sir Leon, nakahanda na ho ang kotse. Saad ni Mang Ambo. Alika na. Ako na ang magdadala. Pagpresenta ni Leon at binitbet ang 2 maleta ni Micah. Huwag mo akong gawing driver. Malamig na tugon ni Leon nang makitang sumasakay sa box seat si Micah. Natawa naman ito at lumipat sa front seat at tuluyan na silang umalis. We're here. Saad ni Leon nang makapag-park sila ay agad na bumaba si Micah dahil sabik na makita ang kanyang ina. Tita Rosana? Pagtawag ni Leon sa nanay ni Micah. Lumabas ito at bahagyang nagulat dahil sa nakita niyang kasama niya ang anak nito. Nay? Naiiyak na saad ni Micah nang makita ang kanyang ina. Kakauwi niya lang po from States. Sa mansyon siya dumiretso na akala niya nandun kayo. Kaya dito ko na siya dinala. Letansya ni Leon. Dahan-dahang lumapit ang ina at marahang niyakap si Micah na tila sa bighag ka ng anak nito. Sorry po, Nay. Saad ni Micah. Okay lang yun, anak. Mabuti at nakauwi ka na. Masaya ako na nandito ka na. Nakangiting saad ng ina nito at kumala sa pagkakayakap. Kumain ka na ba? Halika sa loob, nagluto ako. Aya ng ina. Leon, dito ka naman ang halian. Yes, tita. Ilalagay ko lang sa kwarto ang mga gamit ni Micah. Sagot ni Leon. Thank you. Pasasalamat ni Micah. Ngumiti naman si Leon dito. Nagtungo ng dining area si Micah at ang nanay nito para doon magkwentuhan at para na rin kumain. Bakit hindi sumama ang asawa mo dito sa Pilipinas? Tanong ng nanay ni Micah. May inaayos lang po siya sa mga negosyo niya roon pero susunod raw ho siya dito. Sagot nito. Kamusta naman kayo ni Clyde? Okay naman po, Nay. Sigurado ka ba? Opo. Bakit kanya hinayaang umuwi mag-isa? Kung okay lang kayo. Paniniguro ni Aling Rosana. Nay, maayos po ang pagsasama naming mag-asawa. Kung binigyan niyo lang po siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, sana mas nakilala niyo pa po siya. Pagtatanggol ni Micah sa asawa niya. Matagal na iyon, anak. Matagal ko na ang tinanggap na siya na ang pinili mo. Malungkot na tono ni Aling Rosana. Nay, sorry po. Babawi ako, pangako. Pagsuyo ni Micah at niyakap ang ina. Tita! Tawag ni Leon na kakapasok lang sa dining area. Nariyan ka na pala. Maupo ka nang makakain na tayo. Saad ni Aling Rosana at nagsimula na silang kumain ng tahimik. I'll play more. Get out of there. Malakas na sigaw ni Clyde dahil ayaw niyang umalis sa kinauupuan niya. Dude, tara na. Napatalo mo na lahat ng pera mo. Aya ni Eric. Let's go, dude. May maglalaro pa. Aya uli ni Eric. If you don't have money, leave. It's disturbing here. Sigaw ng isa sa mga maglalaro. Tara na. Aya ni Troy at hinila na nila palabas ng kasino si Clyde at dinala sa may parking lot. Bitiwan niyo ko. Sigaw nito.
Ano ba, Clyde? Nakakahiya ang ginawa mo sa loob. Inis na tura ni Eric. Kung hindi pa kami dumating siguro, nasa jail ka na ngayon. Dagdag pa nito. Ano ba kasing nangyari? Bakit pinapaalis ka ng mga manlalaro doon? Tanong ni Troy. Wala na akong pera. Natalo lahat ng panalo ko na mahigit 2 milyon. Sagot ni Clyde. Gulat na napatingin si Eric sa kanya. Alam na ba ni Micah? Tanong ni Eric. No, hindi niya pwedeng malaman to. Galit na tura nito at sumakay sa kotse at umalis. Pambihira naman no. Napakamot na lang si Eric sa ulo nito. Aalis ako. May transaction pa ako mamaya. Paalam ni Troy. Hoy Troy, pag ikaw nahuli, kawawa ka. Saad ni Eric ngunit tinawanan lamang siya nito bago umalis. Sigaw ni Clyde pagbaba niya sa kotse. Clyde, is that you? Tanong ng babaeng lumapit sa kanya. Kunot noo itong tumingin sa babae. Oh, come on. You don't remember me? Malanding tanong nito. Riza? Takang tanong ni Clyde sa babae. Yeah, it's me Riza, your beautiful ex-girlfriend. Taas noon niyang sagot. How are you? Okay naman Clyde, ikaw? Same as well. Malamig na sagot ni Clyde. Are you free tonight? Tanong ni Riza. Yeah, why? Let's have a coffee date, may treat. Pag-aaya ni Riza. Tatanggi sana ito ngunit naisip niyang kailangan niya ng pera para makabawi sa kasino. Kaya sumama ito kay Riza. Sure. Ikli niyang sagot at sumakay ulit sa kotse nito kasama si Riza. So, saan tayo? Tanong ni Riza. Kung saan mo gusto? Sagot ni Clyde. What if mag-bar na lang tayo? Exciting, di ba? Nakangiti nitong Saad. Much better. Habang nagpapakasaya si Clyde sa Amerika, ay nakakalimutan na niya ang asawa niya na kailangan niyang sundan sa Pilipinas. Si Micah naman ay busy sa kanyang ina, kaya hindi na niya magawang tawagan si Clyde. At kung may pagkakataon man ay laging nakapatay ang cellphone nito. Micah, tikman mo to. Saad ni Leon at inabot ang tasa ng kape. Coffee? Tanong ni Micah. Hindi lang yan basta kape, tikman mo. Sagot ni Leon. Leon, ano ba ang pait? Inis na sabi ni Micah nang matikman niya ang mapait na kape na tinimpla ni Leon. Bigla namang namula si Micah sa hindi malaman na dahilan dahil sa pagtawa nito. Para kang bata. Naiinis pa din ito. Sumeryoso ang mukha ni Leon at pinasadahan ng tingin ni Leon si Micah na siyang kinapulan ng pisngi nito. I'm sorry. Malungkot na sabi nito. How cute. Biglang sabi ni Micah. Talaga? Oo nga pala. May gagawin pa ako sa loob. Bye. Saad ni Micah at nagmamadaling umalis na tila natauhan sa kanyang sinabi. Come on Clyde, don't be shy. Saad ni Riza at hinihila ito sa dance floor. Maupo na tayo dun at mag-inom. Saad ni Clyde na may tama na ng alak. Ramdam na ni Clyde na babagsak na siya ngunit nakakapit pa ito sa braso ni Riza. Let's go to the VIP room. You're drunk. Aya ni Riza at inalalayan si Clyde papasok ng VIP room. Kayo nang bahala sa kanya. Utos ni Riza sa mga tauhan niya at lumabas na ito ng bar. Maki! Pagtawag ni Riza sa isa niyang tauhan. Yes, ma'am? Sabihin mo sa boss mo, hawak ko na si Clyde. Utos ni Riza. Masusunod. Sagot ni Maki at umalis na. Pumasok naman ulit si Riza sa loob ng bar para kausapin ang isa niyang tauhan. Yes, ma'am. Tanong ng isa niyang tauhan. Ikaw ang magbabantay kay Clyde. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto hanggat hindi ako dumadating. Utos nito. Masusunod, ma'am. Sagot ng tauhan niya. Ininom muna niya ang juice niya bago tuluyang umalis. Leon, may naghahanap sa'yo sa labas. Saad ni Micah. Tumayo si Leon para tignan kung sino ang bisita niya. Boss? Tawag sa isa niyang tauhan. Sa garden. Malamig niyang sabi at nagtungo sa garden. Sumunod naman ang tauhan niya. Boss, na kay Ma'am Riza na po si Clyde.
Saad ng tauhan niya. Mahusay. Sabihin mo kay Risa, gawin na niya ang susunod niyang plano. Pag-uutos ni Leon sa tauhan. Ipasuyo mo na lang sa mga tauhan ni Risa na nasa Amerika. Kailangan kita rito. Dagdag pa nito. Masusunod po. Sagot ng tauhan niya at saka umalis. Malapit na. Saad ni Leon sa sarili. Leon? Tawag ni Micah kaya agad namang tumayo ito. Magmerienda ka muna. Ako nagluto niyan. Sabay lapag ng mangkok na may lamang makaroni. Nag-abala ka pa. Salamat. Nakangiti niyang Saad. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa paghati dito. Nakangiting pasalamat ni Micah. My pleasure. Sagot ni Leon. Nga pala, paano mo nalaman na dito tumira si nanay? Tanong ni Micah. Nang mag-resign siya sa amin, ako ang nag-offer sa kanya ng bahay na ito. Hindi ko na kasi masyadong pinupuntahan ng bahay na to kaya napagdesisyonan kong dito na lang tumira si Tita Rosana para naman hindi na siya mag-rent. Litaan siya nito. So, sa'yo pala itong bahay? Maraming salamat. Saad nito. Ngumiti na lang si Leon bilang sagot nito. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Leon. Kakatapos ko lang kanina. Sige, kain ka na muna. Pasok na ako sa loob. Sagot ni Micah. Tumango na lang si Leon bago kumain. Ma'am Risa, gising na po siya. Saad ang isa niyang tauhan pagkadating niya sa bar. Open the door. Utos nito. Agad namang binuksan ang pintuan ng VIP room. What are you doing? Galit na sigaw ni Clyde dito dahil nilak siya ng mga tauhan ni Risa sa loob. Relax, Clyde. Here, mag-ayos ka. Pupunta tayo ng kasino. Utos nito. Agad na binuksan ni Clyde ang bag na may lamang maraming pera na siyang ikinagulat nito. Saan galing to? Tanong ni Clyde. Sa akin. Nabalitaan ko kasi na mahigit 2 milyon ang pinatalo mo sa kasino kagabi. Sagot nito. Napaupo naman si Clyde dahil sa panghihinaya. Magbihis ka. Maglaro ka ulit ng kasama ako. Bumawi ka. Utos ni Risa. Utang ba to? Hindi, kusa ko yung binigay. Pero bago yan, pumirma ka muna dito. Saad ni Risa at inilabas nito ang folder na may lamang mga papel na siyang pinirmahan ni Clyde nang hindi man lang binasa kung ano ba ang nakasulat. Hindi mo ba babasahin ang pinirmahan mo? Tanong ni Risa. Hindi na kailangan. Alam ko naman na wala lang yan. Walang gana niyang sagot at nagbihes na. Let's go. Aya ni Clyde pagkatapos magbihes. Lumabas na sila ng VIP room at diretso sa kasino na kanilang susugalan. Are you okay? Tanong ni Leon kay Micah dahil napapansin niya ang hindi mapakali si Micah. Yeah. Sagot nito. Lawyer. Malamig na saad ni Leon. Hindi ko kasi makontak si Clyde. Kahapon pa. Malungkot na saad ni Micah. Baka busy lang. Since umuwi ako dito, hindi ko na siya matawagan. Nag-aalala na ako sa kanya, Leon. Sagot ni Micah. Calm down, Micah. Tatawag din yun. Baka sobrang busy niya lang sa company niyo. Kaya hindi niya nasasagot tawag mo. Huwag ka masyado mag-overthink, Micah. Tatawag din yun. Pagpapagaan ni Leon sa loob ni Micah. Thank you. My pleasure. Sagot ni Leon at niyakap niya si Micah para lalong gumaan ang pakiramdam nito. Anak? Tawag ni Aling Rosana pagpasok niya sa loob ng bahay. Agad namang kumalas ng yakap si Leon. Aalis na po ako, tita. Micah. Paalam ni Leon. Mag-iingat ka, Leon. Bumalik ka rito bukas kung hindi abala sa'yo. Nakangiting saad ni Aling Rosana. Dito ka na mag-dinner bukas. Magluluto ako. Pag-aaya ni Micah. Sige po. Mauna na po ako. Bye, Micah. Paalam nito at lumabas na ng bahay. Nililigawan ka ba ni Leon? Tanong ni Aling Rosana. Nay naman, may asawa po ako. Sagot ni Micah. Alam ko, nagtatanong lang. Nakangiting saad ng ina nito. Kailan pala uuwi ang asawa mo dito? Tanong uli ng ina na siyang ikinalungkot ng mukha ni Micah. Madidelay po ang pag-uwi niya, Nay. Hindi ko lang ho sigurado kung kailan. Pagsisinungaling nito. Siya, sige.
Magluluto na ako ng hapunan natin. Magpahinga ka muna. Saad ni Aling Rosana. Tumango naman si Micah at umakyat sa kanyang kwarto. Pagkapasok ay agad na humiga ito at tumitig sa kesame. Iniisip niya pa rin kung okay lang ba si Clyde sa Amerika. Nag-aalala ito sa kanyang asawa dahil hindi niya matawagan ito. Ngunit ang hindi alam ni Micah ay busy sa pagsusugal ang asawa niya. Uuwi na namang panalo. Saad ni Clyde pagkalabas ng kasino. 2 gabi ka ng swerte. Pagpuri ni Risa sa kanya. Dahil yun sa'yo. Saad ni Clyde. So, let's have a dinner? Pag-aaya ni Risa. May treat. Dapat lang, no? Ako ang lucky charm mo eh. Natatawang sagot ni Risa. Clyde. Tawag ni Troy sa kanya. Agad na napatingin ang dalawa sa direksyon ni Clyde. Wow, cheese. Saad ni Troy habang nakatingin kay Risa. Talaga ba, Troy? Sarkastikong sabi ni Risa. Napakamot naman si Troy sa ulo niya nang maalalang ex-girlfriend pala ni Clyde si Risa. Hindi kita nakilala. Kailan ka pa bumalik dito? Tanong ni Troy. 3 days ago na. Kay Clyde ako nakatira ngayon. Sagot nito. Oh, that's nice. May halong pang-aasar sa tono nito. Hiramin ko muna si Clyde sa'yo, Riza. Samahan mo muna ako, Clyde. May ipapakita ko sa iyong bagong pagkakakitaan. Saad pa nito. How about me? Pagsingit ni Riza. Anong klaseng business yan, Troy? Tanong ni Clyde na tila interesado. Ipapaliwanag ko na lang sa kondo. At ikaw, Riza, umuwi ka na. Ililibre na lang kita kapag nagkita tayo ulit. Nakangiti niyang sabi kay Riza. Napairap na lang ito sa kawalan. Ihahatid na muna kita, Risa, bago ko samahan si Troy. No need. I can drive naman. Pagtanggi ni Risa. Okay, here's the key. Sabay abot nito kay Risa. Kinuha na niya ito at sumakay sa kotse ni Clyde. Si Clyde naman sumakay sa kotse ni Troy at umalis. Pagkadating nila Troy at Clyde sa building ay agad na silang pumasok sa loob. Saan naka-check-in si Mr. Chowa? Tanong ni Troy sa cashier area. Visitor's name, sir? Troy Fuego. Room 304 po. Sagot ng babae. Ngumiti na lang ito at nagtungo sa kwartong sinabi. Nagtataka man si Clyde ay sumunod na lang ito sa kaibigan niya. Room 304? Dito yata? Saad ni Clyde at tinuro ang kulay itim na pintuan. Anong gagawin natin dito? Tanong uli ni Clyde. Tara sa loob. Saad nito at binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanila ang lamisetang punong-puno ng mga nakapak na ipinagbabawal na gamot at mga pera. You're here. Saad ng Chinese na nakaupo sa harap ng lamesa. Troy, ano to? Tanong ni Clyde. Ito yung sinasabi ko sa iyong pagkakakitaan. Mabilisan ang pera dito, Clyde. Sagot ni Troy. Sira ulo ka ba? Mas gugustuhin ko pang magsugal kaysa gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ines natura nito. Kumalma ka nga, hindi ka naman gagamit nito. Sinama lang kita para alam mo na dito ako yumaman. Sa ganitong trabaho ako nakapagpatayo ng 3 bar sa Pilipinas at isang malaking kumpanya. Litansya nito. What's wrong? Tanong ng Chinese dahil nahalata nito na parang nagtatalo sila. Nothing, Mr. Chowa. Nakangiting sagot ni Troy. Siniko niya si Clyde para paupuin sa tabi ni Mr. Chowa. Sat beside me. Utos ni Mr. Chowa. Sumunod naman si Clyde, ganoon din si Troy. It is different now. Nakangiting sabi ni Mr. Chowa kay Troy. Of course, tikman mo ulit. No, it's fine. Pagtanggi ni Mr. Chowa, tahimik lang na nakatingin si Clyde sa kanila. You, taste it. Utos ni Mr. Chowa at itinuro si Clyde. I don't like it. I don't taste things like that. Malamig niyang sagot. Siniko naman siya ni Troy. Dude, tikman mo na. Wala namang mawawala at saka, para makaalis na tayo dito. Bulong ni Troy sa kanya. You don't want to taste it? Tanong ni Mr. Chowa. No, Mr. Chowa. Clyde was just kidding. Sagot nito at siniko uli si Clyde.
Sa pagkakataong ito, wala nang nagawa pa si Clyde kaya sumunod na lang ito. Kabado niyang isinawsaw ang daliri niya sa nakalapag at tinikman ito. Nice, saad niya. Nung una ay normal lang ang pakiramdam niya. Pero nung lasahan niya uli ito, parang nakakaramdam na siya ng pagkarelax sa katawan na para bang lumulutang ang kaisipan niya. I'm leaving. I'll just put the money into your account. Paalam ni Mr. Chowa. Tumayo naman si Troy at kinamayan ito. Thank you very much, Mr. Chowa. Pasalamat ni Troy. I'll go ahead. Have a nice day. Saad nito at lumabas na ng kondo. Inayos na ni Troy ang mga kalat sa mesa para walang maging problema paglabas nila. Habang si Clyde ay paulit-ulit tinitikman ang nasa harap niya. Dude, let's go. Aya ni Troy at hinila si Clyde palabas dahil sa parang wala sa katinuan ito. Biglang sigaw ni Clyde, hindi na nagulat si Troy dahil ganoon din ang nangyari sa kanya nung unang gamit niya. Kaya alam niyang normal lang iyon dahil nag-uumpisa pa lang si Clyde. Nang makadating sila sa parking lot, ay agad nang sumakay ang dalawa at si Troy na ang nagmaneho. 2 buwan na ang nakalipas nang umuwi si Micah sa Pilipinas at 2 buwan na rin hindi nagpaparamdam ang asawa nito. Hindi niya alam kung ano na bang nangyari sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ni Leon nang makitang nag-e-empake si Micah ng mga gamit niya. Babalik na ako ng Amerika. 2 buwan nang hindi nagpaparamdam si Clyde. Nag-aalala na ako sa kanya. Sagot nito. Wala ka nang babalikan, Micah. Malamig niyang saad. Napatigil naman sa pag-e-empake si Micah at diretsyong tumingin kay Leon. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Inilabas ni Leon ang brown envelope at inabot kay Micah. Nagtataka niya itong kinuha at naupo sa kama bago tignan kung anong laman nito. Mula nang umuwi ka dito sa Pilipinas, nagsisimula na si Clyde sa kasino. Milyon-milyon ang napapanalo ng asawa mo sa kasino hanggang sa nawala ang swerte niya. Sunod-sunod na ang talo niya nung magkita sila ni Risa, ang ex-girlfriend niya. Panimula nito. Si Risa ang nag-angat sa asawa mo. Pinautang niya si Clyde ng mahigit 3 milyon para sana makabawi siya sa kasino. Pero hindi. Lumagulang ang pera ni Clyde ng ilang araw at pagkatapos noon ay sunod-sunod na ulit ang talo nito na siyang naging dahilan para ikabao niya ng utang. Dagdag pa nito. Tahimik lang si Micah habang tinitignan ang mga litrato ng asawa niya at ng ex-girlfriend niya si Risa. Humigit ng 10 milyon ang utang niya kay Risa. Ginamit niya yung pera sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nalulong siya ron kaya pati yung kumpanya ninyo napabayaan at nagawa niya ring isang lang. Gulat na tumingin si Micah kay Leon. Pati yung kumpanya? Nakasangla? Naiiyak niyang saad. Oo. Tipid na sagot ni Leon. Mahirap kausap si Risa dahil kahit mahal niya si Clyde, ay pilit niyang sinisingil ito sa mga utang ng asawa mo. Kaya kinausap ako ni Clyde. Bumuntong hininga sa Leon at tumalikod. Paano? Paano kayo nag-usap? Nandito ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Micah. Tinawagan ako ni Risa kagabi. Sinabi niya ang gusto ako makausap ni Clyde. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Nag-usap kami kagabi. Babayaran ko lahat ng utang niya sa kasino at kay Risa. Tutubusin ko din ang kumpanya ninyo. Pero ikaw ang kabayaran. Litaan siya nito at humarap kay Micah. Nilukot ito ang litrato ng asawa niya at ni Risa dahil sa galit na nararamdaman niya. Ako ang ipinambayad niya sa'yo? Naiiyak niyang tanong. Alam kong mahalaga sa'yo ang kumpanya niyo kaya pumayag ako sa gusto niya. Binayaran ko lahat ng utang niya at ang kapalit ay ikaw. Hindi niya magagawa yun. Mahal niya ako. Sigaw ni Micah at tuluyang umiyak. Ano ba, Micah? Ganyan ka ba talaga katanga? Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya ibebenta. Sigaw ni Leon. Walang nagawa si Micah kundi ang umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nakaramdam ng pagsisisi si Leon dahil sa pagsigaw nito kay Micah. Kaya naman agad niyang niyakap si Micah at hinaplos-haplos ang buhok nito. Stop crying, please. I'm sorry. I'm really, really sorry. Mahinahon niyang sabi. Hindi dapat kita sinigawan. I'm sorry. Paghingi nito ng tawad.
Iyak lang ng iyak si Micah. Hinayaan lang ni Leon na umiyak si Micah sa bisig nito hanggang sa nakatulog na nga si Micah na humihikbi pa rin. Inihiga ito ng maayos ni Leon para makapagpahinga. I promise that this will be the last time you cry. I won't let you get hurt again, my love. Bulong nito bago lisanin ang kwarto ni Micah. Leon, nasan si Micah? Tanong ni Aling Rosana. Nagpapahinga pa sa kwarto, tita. Sagot nito. Kung alam ko lang na ganyang klase ang mapapangasawa ni Micah, sana inalayo ko na lang siya kay Clyde. Malungkot na saad ni Aling Rosana. Hayaan niyo na po, tita. Hindi na niya malalapitan o makukuha ulit si Micah. Nakangiting sagot ni Leon. Masaya ito dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano na makuha si Micah. Ngunit nag-aalala pa rin siya para kay Micah dahil alam niyang hindi magiging madali ito para sa kanya. Tita, mauuna na po ako. Babalik na lang ako mamayang gabi. Paalam ni Leon. Mag-iingat ka. Sagot ni Aling Rosana. Nag-iwan muna ito ng matamis na ngiti bago tuluyang lumabas. Makalipas ang 1 taon, unti-unti na rin nakaka-recover si Micah dahil sa nangyari sa kanila ni Clyde. Pumirma na rin ng annulment paper si Micah para tuluyan na silang maghiwalay. Sa Leon naman ay nanliligaw na kay Micah for almost 7 months at maayos naman ang samahan ng dalawa. Hi Micah! Bati ni Leon pagpasok niya sa loob ng mansyon nila Micah. Bumili na rin ng sariling mansyon si Micah kasama doon ang nanay niya para na rin hindi sila nakatira sa bahay ni Leon. San ka galing? Tanong ni Micah. Sa labas may kinausap lang. Sagot naman nito. Leon, tawag ni Micah. Naiinip ka na ba? Saan? Sa panliligaw sa akin. Mahinang sagot ni Micah. Hinding-hindi ako mapapagod na maghintay sa iyo, Micah. Malambing na saad ni Leon. I'm sorry, hindi pa kasi ako handa. I understand, I can wait. I love you. Nakangiting sagot nito at hinalikan ang kamay ni Micah. Sir Clyde, ito po yung address ni Miss Micah. Saad ng empleyado ni Clyde at inabot ang papel na may address. Thank you. Pasalamat ito at umalis. 1 taon din ang nakalipas at sa wakas, nakabalik na ng Pilipinas si Clyde. Agad na pinuntahan ni Clyde ang address ni Micah para kausapin ito at humingi ng tawad. Micah, I'm going grocery shopping. Do you have anything to buy? Tanong ni Leon habang naglalagay ng necktie. Grocery? Tapos ganyan ang outfit mo? Walang ganang sagot ni Micah. What's wrong with my outfit? Tanong ni Leon. Nothing. Nagmukha ka lalong gwapo. Pero yung suit mo, pag nabasa yan, makikita ng mga babaeng haliparot yung abs mo. Naiinis na sagot nito. Bahagya namang natawa si Leon. Umira na naman niya ang pagkaselosa mo. Don't worry, I'm just for you. Sabay kindat nito. Bigla naman nakaramdam ng hiya si Micah nang maramdaman niyang nag-init ang pisngi nito. Hey, dami mong alam. Sige na, alis na para agad ka na makauwi. Ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Saad nito at tinulak na palabas si Leon. Hey, I love you. Sigaw pa ni Leon bago tuluyang sumakay ng kotse. Habang nagluluto si Micah ay biglang lumakas ang kabog ng puso nito. Napatigil na lang siya sa kanyang ginagawa at agad na umupo para pakalmahin ang sarili. 5 segundo ang lumipas, hindi pa rin kumakalma si Micah kaya naisipan niyang lumabas muna ng mansyon. Pagbukas niya ng gate, bigla itong nanlambot dahil nakita niya ang lalaking nanakit sa kanya. Ang lalaking pilit niyang kinakalimutan hanggang ngayon, ang dati niyang asawa. Micah, tawag ni Clyde sa kanya. Gusto niyang sampalin ito ngunit hindi niya magawa dahil sa takot na makasakit siya. Anong ginagawa mo dito? Walang emosyong tanong nito. Kakauwi ko lang galing Amerika. I'm happy to see you now. Masayang sagot ni Clyde. Bakit ka pa bumalik? Tanong uli nito. Alam kong nasaktan kita. Alam kong galit ka pa sa akin hanggang ngayon. Kaya ako nandito. Para ano? Para guluhin mo ulit? Tahimik na ang buhay ko, Clyde. Makakaalis ka na. Isasara na sana ni Micah ang gate ngunit hinarangan ito ni Clyde.
Micah, pakinggan mo muna ako kahit ngayon lang. Pagsusumamo ni Clyde, ayokong marinig kung ano man niyang sasabihin mo. Umalis ka na. Please, let me explain. Oo, nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero pinagsisisihan ko na yun. Alam ko na mahalaga ang kumpanya natin kaya ako nagawa iyon sa'yo. Noong mga panahong iyon, yun lang ang alam kong tamang gawin. Panimula nito. Tamang gawin? Tama na pala sa'yo ang ibenta ang sarili mong asawa para lang sa pera? Galit na sagot nito. Para sa akin, oo. Nagawa ko yun dahil alam kong hindi na magiging maganda ang takbo ng buhay mo kung nasa akin ka. Nalulung na ako sa bisyo ko na dapat hindi ko na lang itinuloy. I'm really sorry, Micah, for hurting you so much. Ramdam ni Micah ang pagsisisi ni Clyde sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit, hindi pa rin niya maiwasan ang magalit. I know, it's not that easy for you to forgive me, but I hope one day, you can forgive me. Tahimik lang si Micah sa pakikinig kay Clyde. At saka si Leon, mabait siya, may paninindigan at may puso. Sana makalaya na yung puso mo sa galit nang sa ganon matutunan mo ng mahalin si Leon. Nagbalik lang din ako dito para tignan niyang kalagayan mo at sa tingin ko naman ay masaya at okay ka na. Sa puntong ito, unti-unting nawawala ang sakit na nararamdaman ni Micah dahil sa nakikita niya ang pagsisisi kay Clyde. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Aalis na ako. Sa Canada na ako magsisimula ng panibagong yugto ng buhay ko. Sa susunod na magkita tayo, gusto ko kasal ka na kay Leon na. I'm really sorry again. I love you for the last time. Goodbye. Huling saad nito bago tuluyang umalis. I love you, Micah. Bulong ni Clyde at tuluyang umiyak habang papalayo sa direksyon ni Micah. Masakit para sa kanya na hindi ipaglaban ito pero mas masakit kung itutuloy niya pa kahit alam niyang wala na talaga. Mahirap pero kailangan na lang tanggapin kung hindi naman nakatadhana para sa kanila. 3 taon mula nang pumunta si Clyde sa mansyon nila Micah at nalaman na rin ni Leon ang pagpunta nito. Hindi naman siya nagalit dahil alam niyang wala na siyang babalikan pa sapagkat si Micah ay pag-aari na niya. Sinagot na din ni Micah si Leon dahil nakalaya na ito sa galit at sa wakas, muli na niyang napatawad si Clyde sa kanyang pagkakamali. At ngayon ang araw ng kanilang kasal. Maraming ginawa bago humantong si Micah at Leon sa kanilang favorite part, ang wedding vows. Leon, my love, I promise na magiging mabuting asawa ako sa iyo. Hindi na rin ako magsaselo sa mga babaeng haliparot. Nagtawa na naman ang mga guest. Natawa ng mahina si Leon kaya ngumiti din ako bago ko itinuloy ang sasabihin. Hindi ako magsasawang mahalin at iparamdam sa iyo kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Ikaw yung nag-angat sa akin ng mga panahong nalulugmok at nahihirapan ako. You are my happiness, my strength, my home, and my poging husband. Sabay pisil ng ilong niya. I love you, Leon. Dagdag ko pa at ngumiti ng matamis. I love you too. Sagot nito. Nilakihan ko ito ng mata hudyat na siya na ang susunod. Micah, my love, I promise you are the only woman I will love for the rest of my life. Promise not to let you get hurt. I promise to be a good husband to you. I will never get tired of understanding the attitude you have. Saad nito. A girl like you needs to be treated well. I love you. Dagdag pa nito at hinalikan ang kamay ni Micah. I love you so much. Grabe yung straight English. Pabulong na sagot niya. Bahagya namang natawa si Leon. Nang matapos na ang wedding vows ay lumapit na ang lalaki sa likuran ni Leon para iabot ang singsing na isusuot kay Micah. Do you, Leon Fontebella, take Micah Aragon as your lawfully wedded wife? Tanong ni Father. Forever and always, I do. Sagot ni Leon. Nagpalakpakan naman ang mga guest. Do you, Micah Aragon, take Leon Fontebella as your lawfully wedded husband? Forever and always, I do. At nagpalakpakan ulit ang mga guest at nagngitian silang dalawa. Humino kissed the bride. Sabi ng pare. Nagtinginan muna ang dalawa at muling hinalikan ni Leon si Micah. Sunod naman ang palakpakan ng mga bisita. I love you, Mrs. ko.
Saad ni Leon. I love you too. I now present you Mr. and Mrs. Fuentebella. Sabi ni Father at nagpalakpakan ng mga tao. Hindi lubos maisip ni Micah na kasal ulit siya pero hindi sa iisang tao ngunit. Masaya naman siya dahil sa wakas nakatagpo siya ng katulad ni Leon na handa siyang hintayin ng maraming taon para muling maangkin at makapiling. At dito na nagtatapos ang kwento ni Micah Aragon Fuentebella.